Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mga panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Hayato Tsutsumi ng Japan kontra Anselmo Moreno ng Panama. Fight schedule Abril 17 o bukas na. Nagaganapin sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison, analysis na kung saan po doon pa po lamang sa ating comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito sa bakbakan. No, kung saan malaya rin po kayong magkomento sa inyong pananaw o prediction sa laban na ito. Bagamat tayo po ay naghahayag ng prediction, pero nais ko rin po malaman kung ano ang pananaw nyo sa laban na yan. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, bilang referensya, alamin natin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, karanasan o eksperyensya sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago po po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana supportan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel. Tapos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports page kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, simulan na natin at unahin natin ang sa panig ng taga-Panama na si Anselmo Moreno. Ang boksingero ito bilang isang professional boxer may impresibong kartada. 46 wins with 15 wins coming by way of knockout. May 6 na talo at may isang tabla. Sa kanyang 6 na pagkatalo, 2 beses ito nakatikim po ng technical knockout. May edad na 38 anyos, height 5 foot and 6 inches, reach 69.5 inches. Southpaw ang kanyang stance, knockout ratio 34.88%. Last fight, Marso 30, 2023, nakalaban ito si Yogo Berrio. Panalo by unanimous decision si Anselmo Moreno. Karanasan o eksperyensya nitong si Anselmo Moreno, dating 2 Division World Champion po ito mga kaibigan. Nag-World Champion ito sa WBA doon sa Bantamweight Division at sa Super Bantamweight Division. Sa uri naman ng kanyang kinalaban na kung saan para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. So, uri. Nauna si Shinsuke Yamanaka na dating World Champion. Juan Carlos Payano na kasalukuyang World Champion sa ngayon sa IBF yata doon sa Bantamweight Division. Vic Darchinyan na isa sa nakalaban ni The Filipino Flash Lunito Donaire. At idagdag natin si Julio Siha na kung saan nakalaban naman dati ni Magnifico Magsayo. Ang dalawang boksingero na nagpalasap ng technical knockout dito kay Anselmo Moreno ay si Shinsuke Yamanaka noong 2016 at si Julio Siha noong 2017 po. Sa skill sa taglay-taglay naman ni Anselmo Moreno, masasabi kong technical fighter. Una, napakamagalaw ng boksingerong ito. Malimit natin nakikita sa defensive style. Backpedal, ginagamit ang ring. Taglay ang timing, accuracy, at volume din kung bumabato ng suntok ang boksingerong ito. Napakamagalaw, maulit-ulit ang sinasabi ko, napakamagalaw ng boksingerong ito. Taglay ang husay sa pag-counter. Masasabi kong magaling ang opinsa ng boksingerong ito. Pagdating sa depensa, masasabi kong may magandang depensa na rin ito, pero may mga butas pagdating sa depensa na kung saan po delikado sa mga counter puncher at hirap din ito sa close range na suntukan. Pero pagka mid range, long range na suntukan, eksperto itong si Anselmo Moreno po mga idol. Sa panig naman ng Japanese fighter na si Hayato Tsutsumi, bilang isang professional boxer may impresibong kartada din naman ito. 4 wins with 1 wins coming by way of knockout. Undefeated, walang talo, na edad 24 anyos, height 5 foot and 7.5 inches. Orthodox ang kanyang stance sa knockout ratio 25%. Last fight, December 31, 2023, nakalaban nito si Luis Muncion Ventura. Panalo by 3rd round technical knockout itong si Hayato Tsutsumi. Karanasan o eksperyensya ni Tsutsumi bago pumasok sa professional boxing, dati itong Olympian, naging gold medalist ito noong 2016 sa World Youth Championship. Skills na taglay-taglay or sa karanasan naman niya sa professional fights, ang pinakamatindi na kalaban nito ay ang katulad ni Gio Santissima pa lamang na dating world title challenger. Idagdag na rin natin si Luis Muncion Ventura, John Jimeno at Piti Apolinar. Hindi rin po yan mga basta-bastang boksingero.
Sa skill sa taglay-taglay ni Hayato Tsutsumi, boxer puncher, pressure fighter style, defensive style, counter-punching style, willing sa brulan, luto ng bakbakan, lalo na sa kanyang huling laban. Taglay ang hand speed, volume sa pagbato ng mga suntok. Bagamat hindi kilalang knockout artist si Hayato Tsutsumi, pero madidiin ito kung bumabato ng suntok. Taglay ang timing at accuracy. Pagdating sa depensa nitong si Hayato Tsutsumi, mga idol, may magandang depensa na rin ang boksingerong ito, pero may mga butas din sa depensa. May mga butas din na kung saan po masasabi kong idinadaan din niya sa tibay ang bawat laban nito. Pero isa sa kay Hayato, magaling ito sa adjustment. Kasi ang kanyang galaw nakadepende sa galaw din ng kanyang makakalaban. At siyempre may tibay ang boksingerong ito. May kunat kumbaga. Ngayon na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa skills, technical fighter kontra boxer puncher. May kalamangan po ang technical fighter doon sa boxer puncher. Dahil doon sa boxer puncher kasi kinakailangan niyang mag-adjust sa skills o galaw ng technical fighter. So kailangan ang strategy kung paano niya maresolba ang pagka-technical fighter nitong si Moreno. Either ikat niya ang ring or maging agresibo siya. Nakadepende po kung epektibo ba ang gagawing strategy ng boxer puncher na katulad ni Hayato Tsutsumi. Dahil kung maging epektibo ang galaw ni Hayato Tsutsumi, masabi kong magkaroon siya ng kalamangan. Pero dito sa pangkalahatan, masasabi kong may kalamangan si Anselmo Moreno dahil technical fighter, mas maraming magagawa ito. Either dadalihin niya si Hayato Tsutsumi sa puntusan, or kahit nasabihin natin hindi ito kilalang knockout artist, pero kung makapagpatama naman ito ng solido, lalo na sa vital, may kalalagyan din ang Japanese fighter dyan. Kasi kung palagi kang matatamaan, imposibleng wala kang inhang damage. Kaya dito mga idol, bagamat may kalamangan ang technical fighter or lamang ang technical fighter, may laban po ang boxer puncher. Nakadepende nga lamang ito sa gagawing strategy ng boxer puncher. Sa karanasan, masasabi kong lamang sa karanasan, sa orin ang kinalaban dito sa professional fights, ang Anselmo Moreno. At syempre dating world champion ito. Multiple pa. Dating 2 division world champion. Pero may laban pa rin, or may laban ang Japanese fighter na si Hayato Tsutsumi dahil nag-gold medalist ba naman sa amateur or sa Olympic. So, yun ang pinaka-pundasyon sa boxing ni Hayato Tsutsumi, ang paglahok niya sa Olympic. So, may laban pagdating po sa karanasan. Pero dahil sa comparison ang ating ginagawa, may kalamangan or lamang po si Anselmo Moreno. Sa kanilang activity, huling napalaban itong si Moreno, Marso 30, 2023. Tapos, 2024 na tayo ngayon. So, isang taon mahigit na hindi napapalaban itong si Anselmo Moreno. Dahil sa matagal na hindi napapalaban, delikado baka pinasok ito sa tinatawag natin na ring rust. Na kung saan po, pagka ang isang atleta dadapuan ng ring rust, maraming apektado dyan. Kanyang galawan, power at stamina. Disadvantage ito sa panig ng Anselmo Moreno. Sa panig naman ni Hayato Tsutsumi, last fight nito December 31, 2023, aktibo po ang boksingero ito. Aktibo. So, disadvantage yan, yung inactivity sa panig ng Anselmo Moreno. Ngayon dadako tayo sa kanilang height, power, kung sino ang may advantage. Dito, mas matangkad po ang Japanese fighter ng 1.5 inches. Sa power naman, may kalamangan po ng kaunti ang panamin niya na si Anselmo Moreno. 34.88% ang kanyang knockout ratio.
25% naman sa panig ng Hapon na si Tsutsumi. So may kalamangan sa power. Pero bawi dahil sa height, lamang po ng 1.5 inches ang Japanese fighter. Opo. At lalo na't marunong din itong magdala sa kanyang height. Reach advantage. So dyan mga idol, masasabi kong 50-50 sila dyan. Ngayon, dadako tayo sa edad. 24 anyos ang Japanese fighter, 38 anyos na si Moreno. So, lipas na sa kanyang prime ang Panamanian. Kalakasan ngayon ng Japanese fighter. Disadvantage po yan para kay Anselmo Moreno. Dahil sa edad na 38 anyos, hindi na natin masabi kung nasa 100% ba ang kanyang body conditioning. Pagka umiral ang father time mga idol, apektado ang skills, power, nako, kombinasyon pa sa kanyang inactivity na kung saan baka pinasok sa ring rust. Kaya disadvantage po yan sa panig ni Moreno. Dito, sa pangkalahatan, skills at experience, may kalamangan si Moreno. Pero dahil sa nasa kanyang father time na at inactive mga idol, major disadvantage para sa panig ni Moreno ang edad at inactivity. So, yung kanyang mga kalamangan, mga idol, parang mabubura. Dahil sa bata ang kanyang makalaban, aktibo, tapos may laban din sa skills, may laban din sa karanasan. So, para sa akin, dahil sa nasa father time na inactive pa itong si Anselmo Moreno, mahuhulog sa 50-50 ang ating comparison dahil hindi tayo nakakatiyak kung hindi ba ito pinasok sa ring rust at hindi ba kaya iiral ang pagka-father time na ang katandaan nitong si Anselmo Moreno sa laban kay Hayato Tsutsumi. So, mahuhulog sa 50-50. Pero kung sakali nasa 100% ang body conditioning nitong si Anselmo Moreno, mahirap na laban ito para kay Hayato dahil lamang po si Moreno kung magkataon na nasa 100% ang kanyang body conditioning. Oo, na 50-50 lamang sa ating comparison dahil sa main or major disadvantage nitong si Anselmo Moreno, which is father time at inactive ang boksingerong ito. Kaya ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing prediction sa laban. Para sa akin mga idol, Hayato Tsutsumi, knockoutan o puntusan. Kung sa knockoutan, siguro makuha ni Tsutsumi ang pag-knockout dito kay Anselmo Moreno sa later rounds. Dahil baka doon, posible nang iiral ang father time at inactivity dito. Kakapusin sa hangin or stamina ang nasa father time na inactive pa na si Anselmo Moreno. At kung sakali aabot ito sa suklulang rounds na kung saan doon sila naka-schedule, para sa akin, Hayato Tsutsumi pa rin ba yun unanimous decision or split decision? Dahil dito sa laban kasi, posibleng mangingibabaw ang pagka-agresibo ni Hayato Tsutsumi. At siyempre, sa laban na ito, kung magkaroon lamang ng close fight, dikit sa scorecard, posibleng ang panalo doon i-award kay Tsutsumi. Maliban na lamang kung malayo po ang agwat pagdating sa puntusan, na kung saan posible din na magawa ni Anselmo Moreno ang makalamang sa puntusan. So, hindi po kagulat-gulat kung sakaling manalo ang veterano dito sa laban sa pamamagitan po ng puntusan. Pero hindi po ako kumbinsido na magawa ni Anselmo Moreno patulugin itong si Tsutsumi. No, hindi pa ako kumbinsido. Pero this is boxing. Anything can happen. Na kung saan, maaaring sa hindi natin inaasahan, makuha ni Moreno ang panalo by technical knockout. Na kung saan po mga idol, yun dapat talaga ang gagawin nitong si Moreno. Ang pag-knockout kay Tsutsumi, lalo dayo siya dito sa laban na kung saan pagkadayo. Tapos, di niya magawang may knockout. Delikado siyang matalo sa punto sa mga kamay ng mga hurado.
Kasi kailangan ni Anselmo Moreno magtrabaho ng husto dito para lamang makumbinsi ang mga hurado po, mga idol. Dapat nga i-knock-out talaga ni Anselmo Moreno. Kung kaya niyang i-knock-out, na kung saan hindi ko ito inaasahan sa kanya na makuha niyang may knockout ang Japanese fighter sa laban na ito, mga idol. Pero may posibilidad yan dahil nga this is boxing. Maraming pwede mangyayari dyan na taliwas sa ating inaasahan para kay Anselmo Moreno na para sa akin, mananalo lamang ito kung sakasakali sa pamamagitan po ng puntusan. Pero dito sa laban na ito, major disadvantage lang talaga nitong si Moreno. Nasa kanyang father time na, 38 years old at inactive. Oo. Kaya kung ito ay nasa kanyang prime, for the first time, mapapalaban si Hayato sa technical fighter. Hindi pa natin nakikita si Hayato kung ano ang magiging adjustment nito sa laban kontra sa mga technical fighter ang katulad ni Anselmo Moreno. For the first time siya mapapalaban sa ganito rin kabitirano dito sa professional boxing. Kaya di basta-bastang laban ito para kay Hayato Tsutsumi. Na kung saan po mga idol, delikado din siyang matalo dito. Kaya kung nagkataon nga lamang na nasa prime itong si Anselmo Moreno at nagkataon na aktibong-aktibo ang boksingerong ito, lalabas talaga na liyamado si Anselmo Moreno. Kaso lamang, nandoon na siya sa kanyang father time, inactive pa. Doon talaga siya nadadali para sa akin sa major disadvantage nito. Kaya nauwi sa 50-50 ang ating comparison at pumabor ako kay Hayato Tsutsumi na siya mananalo dito sa laban dahil bata, aktibo. At siyempre hindi na rin naman gaanong napag-iiwanan sa karanasan dahil dating Olympian. At sa skills naman mga idol, boxer-puncher ito na kung saan nga bilang isang boxer-puncher, nakadepende sa kanya kung ano ang kanyang magiging adjustment dito, strategy niya dito, na maresolba niya ang pagka-technical fighter ni Anselmo Moreno. Na kung saan talagang magandang laban po ito mga idol. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.